Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Mag-comment lang kayo ng pa-shoutout para may sama ko kayo sa mga susunod na video, umpisahan na natin. Ang video natin ngayon ay pinamagatang kong ang bantay sa pinto at ang nawawalang mata. Umaga, sumisikat ang araw sa tirahan ng pamilyang Luo. Tahimik ang paligid. Dahan-daang bumukas ang pinto ng silid ni Zuo Fan. Pagbukas niya, isang babae ang bumagsak sa kanyang paanan. Si Luo Yun siyang iyon, nakaupo sa sahig, nakasandal sa pinto. Daing niya habang hawak ang tuhod, aray, masakit. Nagulat si Zuo Fan at agad na nagtanong, anong ginagawa ng binibini sa harap ng kwarto ko? Sa isip niya, bigla siyang kinabahan. Lintik, bakit ako naging pabaya? Kung kalaban ang nasa labas, tiyak na patay na ako. Nahihiyang yumuko si Yun Xiang at mahinang sinabi, ako. Tumingin siya kay Zuo Fan at namumulang sinabi, natatakot kasi ako na baka lumala ang sugat mo, kaya binantayan kita at naghintay ako sa labas buong magdamag. Ngumiti siya at dagdag pa, pero ngayon mukhang maayos ka na, kaya aalis na ako. Nagulat si Zuo Fan at hinabol siya ng tingin. Teka, anong sinabi ng binibini? Nandito ka buong gabi. Bago pa makasagot si Yun Xiang, isang masiglang boses ang sumigaw mula sa likuran. Brother Zuo, masaya ako at ayos ka na. Si Yunhai iyon, tumatakbo palapit. Lumapit si Yunhai at ipinaliwanag, alam mo ba na sobrang lala ng sugat mo? Akala namin mamamatay ka na. Dugtong niya, binantayan ka ng ate buong magdamag, natatakot siya na baka may mangyari sa iyo. Napatingin si Zuo Fan sa paligid at nagtanong, teka, nasaan na ang binibini? Sagot ni Yunhai habang nakaturo, umalis na siya. Biglang tumibok ng malakas ang dibdib ni Zuo Fan. Sa isip niya, galit niyang sinigaw, lintik na heart magic. Paano ang isang demon magic emperor na tulad ko ay matitinag sa ganitong simpleng pag-aalaga ng isang babae? Napahawak siya sa dibdib habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Naisip niya, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ito na naman ang damdamin ng batang taga-pamilyang Luo. Mula sa malayo, napansin ito ni Lao Pang at nagtaka, anong nangyayari sa kanya? Biglang humarap si Zuo Fan at seryosong sinabi, tama, Lao Pang. Sundan mo ako. Pupunta tayo sa pabelan ng Qianlong ngayon din. Nag-alalang tanong ni Lao Pang, pero paano ang binibini at ang young master? Kalmadong sagot ni Zuo Fan habang naglalakad, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng nangyari kahapon, walang may lakas ng loob na galawin sila ngayon. At dahil doon, walang ibang pamilya mula sa 7 pamilya ang gagalaw sa atin. Tumingin si Lao Pang kay Zuo Fan ng may paghanga. Masigla niyang sinabi, Brother Zuo, talagang nagtitiwala ako sa iyo. Sino pa ba ang magdadala ng ganitong kalaking responsibilidad kung hindi ikaw? Dati tagawalis ka lang ng bakuran, pero ngayon isa ka ng henyo. Hindi sumagot si Zuo Fan. Sa isip lang niya sinabi, ang taong iyon ay hindi ako. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa harap ng marangyang pabelan ng Qianlong. Agad silang sinalubong ng 2 gwardya na nakangiti. Magalang nilang sinabi, marangal na panauhin, tuloy po kayo. Tinaasan sila ng kilay ni Zuo Fan. Malamig niyang tanong, hindi ba kayo ang walang respeto sa akin ilang araw na ang nakalipas? Yumuko ang gwardya at nagpaliwanag, noong mga panahong iyon, hindi pa namin alam na isa pala kayong napakahalagang customer. Dugtong pa niya, bilang isang VIP, paano namin kayo pipigilan? Ngumisi si Zuo Fan at malamig na sinabi, kayong mga tumitingin sa mababa sa kapwa, mga walang kwentang basura. Pumasok sila sa loob ng bakuran. Sa gitna ng courtyard, nakatayo si Xiao Nui. Tiningnan lang sila nito ng malamig at saka tumalikod. Nagtaka si Lao Pang at Bam Ulong, inaway ba natin siya? Nilakasan ni Zuo Fan ang boses at tinawag siya, Miss Long Nui, hindi ba mabait ang pabelan ng Qianlong sa kanilang mga panauhin? Lumingon si Xiao Nui at sarkastikong sumagot, ha, sa tingin mo ba ay panauhin ka dito? Ngumiti si Zuo Fan, lumalabas na inosente ka pa rin palang bata. Nagalit si Xiao Nui at sumigaw, Zuo Fan, sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Ha, seryosong hinarap siya ni Zuo Fan. Ikaw, Miss Long Nui. Negosyo man ito o usapin ng 7 pamilya ng imperyo, nakasalalay lahat sa interes.
Paano tayo mabubuhay sa mundong ito kung madali tayong magagalit habang nag-uusap tungkol sa negosyo? Sa halip, ang kaibigan mong si Longjia ay mas mature kaysa sa iyo. Alam niyang plinano ko siya, kaya hindi na siya nagsalita at umalis na lang. Sa tingin ko ay napakatalino niya at mabilis kumilos. Ang kakayahang mag-isip ng mabilis at tanggapin ang pagkatalo ay isang kapangyarihan din. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Xiao Nui. Ang pagmamahal at emosyon ay hindi makakatulong sa iyo. Ang benepisyo ang mas mahalaga sa lahat. Kalimutan na natin ang personal nating problema at pag-usapan na natin ang negosyo. Napalunok si Xiao Nui at walang nagawa kundi sumagot, sige. Biglang isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Zuo Fan, hayaan mong ang matandang ito ang kumausap sa iyo. Lumingon silang lahat. Dumating na si Master Gio, kasama si Longjia. Habang tinitingnan si Zuo Fan, nagulat si Master Gio sa kanyang isip. Kahapon ay malubha ang sugat niya, pero ngayon ay wala na akong makitang kahit anong galos. Gumaling ba ang sugat niya sa loob lang ng isang gabi? Ngumiti si Zuo Fan at magalang na sinabi, Master Gio, hindi mo ba gustong bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na makipagnegosyo? Humalaklak si Master Gio, hahaha. Hayaan mong ang matandang ito ang makipagnegosyo sa iyo. Paano ko naman ipagkakatiwala sa kabataan ang isang negosyo na maaaring makasira sa karangalan ng pabelan ng Qianlong? Tinitigan niya ng maigi si Zuo Fan. Pumunta ka dito, tiyak na may hihilingin ka sa matandang ito. Alam ng matandang ito kung ano ang pinaplano mo. Matalino ka sa paggawa ng plano, pero huwag mong isipin na mas matalino ka kaysa sa matandang ito. Yumuko ng bahagya si Zuo Fan. Master Gio, masyado mo naman akong tinataas. Paano ako may kukumpara sa iyo? Sa isip niya, ang plano ko ay nahulaan na ng matandang ito. Ngayon na si Master Gio at sumigaw, tama na ang kalokohan mo. Anong gusto mo ngayon? Diretsyong sumagot si Zuo Fan, gusto ko lang humanap ng bagong tirahan para sa pamilyang Luo. Master Gio, baka may rekomenda ka sa amin. Kumunot ang noo ni Master Gio, bakit naman kailangang tulungan ka ng matandang ito? Ngumiti si Zuo Fan, simple lang. Dahil may utang ang pabelan ng Qianlong sa amin. At isa pa, mas madali para sa inyo na bantayan kami, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Master Gio sa gulat. Ano, sa isip niya, nababasa ng batang ito ang iniisip ng tao. Nagpatuloy ang isip ni Master Gio sa pag-aanalisa. Mula pa kahapon hindi pa kumikilos ang Qianlong. Hindi ko alam kung kailan namin haharapin ang lambak ng Yuming. Walang tirahan ang pamilyang Luo, at kung hindi kami mag-iingat, maaari itong magsimula ng malaking digmaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Kaya kailangan talaga naming bantayan ang pamilyang Luo. Pero biglang sumulpat ang batang ito. Ano ang iniisip niya? Ang matandang ito ay nabuhay na ng halos 100 taon, pero ngayon ay hawak ako ng batang ito sa kanyang palad. Hindi ito maganda, hindi komportable. Pinutol ni Zuo Fan ang kanyang pag-iisip. Sige, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sumingit si Xiao Nui, anong impormasyon ang mayroon ka? Makakabuti ba ito sa aming pabelan ng Qianlong? Sumagot si Zuo Fan, alam ko na ang impluensya ng pabelan ng Qianlong ay laganap sa buong imperyo. Pero ang pusa ay may sariling daan, at ang daga ay may sarili ring daan. Ang impormasyong hawak ko ay maaaring hindi ninyo pa alam. Sinabi ni Master Gio, sige, pakinggan ko muna. Tumingin si Zuo Fan ng diretsyo at seryosong sinabi, alam mo ba na malapit ng salakayin ng lambak ng Yuming ang pabelan ng Qianlong? Napaatras si Master Gio at napasigaw sa sobrang gulat, ano? Galit na sigaw ni Master Gio, imposible yan. Lagi kong binabantayan ang galaw nila. Dugtong ni Xiao Nui, walang nakakalusot sa pagbabantay namin. Huwag kang makinig sa kanya. Niloloko lang niya tayo. Kalmadong tinanong ni Xiao Nui, anong ebidensya ang mayroon ka? Sagot ni Zuo Fan, wala akong ebidensya. Alam ko lang na mukhang matanda ang taong iyon. At saka si Kairong at ang iba pa ay tinatawag siyang Elder Jane. Nang marinig ang pangalang iyon, nanlaki ang mata ni Master Gio. Galit na galit siyang sumigaw, Jane Fan. Biglang sumabog ang isang napakalakas na lilang enerhiya mula sa katawan ni Master Gio. Napaatras si Zuo Fan at sa isip niya, ang lakas ng kanyang killing intent.
Seryoso niyang tinanong, Master Jiu, may relasyon ka ba sa matandang iyon? Sumagot si Long Jia, mas tiyak, kalaban niya. Ang kanang mata ni Master Jiu ay sinira niya. Naisip ni Zuo Fan, hindi ko inaasahan na ganito pala kalalim ang galit ni Master Jiu kay Elder Jane. Yumuko si Zuo Fan at magalang na sinabi, humihingi ako ng paumanhin kung na-offend ko si Master Jiu. Huminga ng malalim si Master Jiu at kumalma. Ayos lang. Dahil sinabi mo at inilarawan mo ng maayos ang matandang iyon, maniniwala ako sa iyo. Dahil dyan, may isang tirahan na 100 metro lang ang layo mula dito. Maaari ninyong angkinan iyon. Masayang sumagot si Zuo Fan, maraming salamat, Master Jiu. Pagkatapos ay tumalikod na sila para umalis. Kung gayon, aalis na kami ngayon. Bago pa sila makalayo, tinawag silang muli ni Master Jiu. Bata, saan mo nakita ang matandang iyon? Lumingon si Zuo Fan at sumagot, sa pamilya Kai. Pero ngayon, maaaring nasa tirahan na siya ng pamilyang Sun. Tumango si Master Jiu, sige, naiintindihan ko. Pagkaalis ni na Zuo Fan, humigpit ang kamao ni Master Jiu. Nagutos siya kay Long Jia, Long Jia, magpadala ka ng mensahe sa pamilya at utusan mo silang magpadala ng mas maraming elder. Dahil ayokong makalabas ng buhay si Jane Fan sa lungsod na ito. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Naglakas loob siyang pumunta sa lugar ko. Kung hahayaan ko siyang mabuhay, pagsisisihan ko ito habang buhay dahil sa pagkawala ng mata ko. Sa malayo, habang naglalakad palayo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Zuo Fan. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.